Ganito na nga yung bagong look ng aming bahay mga mare ko at ganito naman kadami yung nakuha namin ng mga kalat tsaka mga damo dito sa harap ng bahay. Dumaan na naman nga ang weekends kaya eto na yung ating house update part 2. Eto nga pala yung ganap namin nung Sunday morning mga mare ko at maaga talaga kaming gumising para makapaglinis dito sa may harap ng bahay. At bago yan mga mare ko, ipapasilip ko nga muna itong itsura ng loob ng bahay dahil nga last week nagwalis na nga yung asawa ko dito at nagtanggal na nga din siya ng mga agiw. Hindi pa talaga namin alam mga mare ko kung kailan magsisimula yung pagpapagawa namin dito sa bahay dahil nga hanggang ngayon wala pa nga kaming tubig tsaka kuryente at aasikasuhin pa lang namin yun sa susunod na linggo. Anyways mga mare ko, back to linis na nga tayo. Bali nung Saturday nga pala ng hapon mga mare ko, nakabili na nga itong asawa ko ng itak na gagamitin niya dito sa pagtanggal ng mga damo tsaka mga kahoy dito. Kaya eto, naglinis na nga kami kinabukasan. Tapos bago kami pumunta dito mga mare ko, syempre nag-almusal muna kami at nagdala na din kami dito ng mga paglalagyan itong mga damo dahil nga hindi namin alam kung paano nga sila i-dispose. Nagdala na nga din pala kami dyan ng walis tingting mga mare ko para after nga matanggal yung mga damo dito ay pwedeng nga naming mawalisan at para nga umayos naman yung itsura dito sa may harapan. Ito nga ang asawa ko yung abala lang talaga dito sa pagtatanggal ng mga kalat dito sa may harap mga mare ko, tapos kasama nga niya yung kapatid ko at hindi nga ako pwede masyadong tumulong sa pagtatanggal ng damo at baka mapaanak tayo na wala sa oras. Kaya sumama lang talaga ako dito mga mare ko para mabigyan kayo ng update at syempre mapakita ko na nga din sa inyo itong mga pinagagagawa nila. May mga puno kasi dito sa bandang gitna mga mare ko at mahirap talaga siyang tanggalin kung hindi siya gagamitan ng itak, kaya talaga napabili kami ng itak na wala sa oras. Buti na lang talaga mga mare ko at maaasahan talaga itong asawa ko sa mga ganitong bagay, yung paglilinis sa may harap. Naku, talagang gustong gusto niya yung mga ganyan. Inabot nga din pala kami ng 2 oras dito mga mare ko sa pagtatanggal ng mga damo tsaka kalat dito sa harap ng bahay dahil medyo may kalakihan din to compared doon sa inuupahan namin ngayon. O siya, anyways mga mare, isingit ko lang din pala yung pagsagot sa mga comment na nabasa ko kagabi para at least masagot na natin dito sa video na to. Eto nga yung first comment natin. Kapatid ko foreclosed din, 15k reservation at may nakatira pa. Ang laki pa ng iniwan na bill sa ilaw, tubig, kaya putol. Kaya eto yung sinasabi ko nung nakaraan mga mare ko na pagkakukuha kayo ng foreclosed property, much better unoccupied talaga yung makukuha ninyo at dapat mapuntahan nyo muna bago kayo mag-bid, tapos piliin nyo yung wala pang kuryente tsaka tubig para kayo yung simula talaga. Kasi sa totoo lang mga mare ko ha, yung occupied tapos wala nang nakatira, marami talagang naiwang bills yan, tubig, kuryente, tapos yung iba yung mga HOA juice pa. Kaya kagaya nga ng sinasabi ko palagi mga mare ko, bago kayo mag-bid, bisitahin nyo muna yung unit na ibibid ninyo para talagang wala kayong sakit sa ulo pagdating ng araw. Okay, next comment na tayo. Ma'am, ask ko lang po, di ba po nanalo ka sa bid? Magbabayad pa din po ba kayo ng monthly? Salamat po, sana mapansin. Yes po, magsisimula po yung bayad nyo ng monthly once na na-turn over na yung susi sa inyo at nabigyan na kayo ng authority to move in. At saka depende sa mapipili ninyo kung short-term loan o kaya long-term installment. Ganito kasi yan mga mare ko, yung mga property, meron na talagang mga presyo yan under Pag-ibig financing. Tapos di ba nga bidding to, so magdadagdag kayo ng offer price ninyo. So once na yung offer price ninyo na-approve, yun na yung pinaka-total na babayaran nyo kay Pag-ibig, tapos long-term installment yun. Once kayo na yung panalo, magbabayad kayo reservation fee, magsasubmit kayo ng requirements, tapos pag na-approve na, doon na po papasok yung authority to move in or yung pagta-turn over ng susi. Tapos doon po magi-start yung monthly ninyo. Basta yun na yun mga mare ko, sana na-gets nyo yung mga sinabi ko. Next comment na tayo, pag nag-bid po ba, kung HM yung na-bid nyo, cash nyo po ba yun babayaran? So eto na naman tayo, dito po sa foreclosed property, meron tayong mode of payment na cash, short-term loan, tsaka long-term installment. Diba, meron na nga presyo yung property mga mare, tapos mag-offer price kayo. So kung magkano yung nanalo na amount dahil nga doon sa dinagdag ninyo na offer price, yun na po yung pinaka-total contract price na babayaran nyo kay Pag-ibig, depende sa mode of payment na mapipili nyo. Kung long-term installment yung mapipili ninyo, ang babayaran nyo lang yung reservation fee, processing, insurance, tapos yung notary fee. O siya mga mare, natapos na nga pala kami sa paglilinis. So sasagot na lang ulit tayo ng question sa mga susunod.